Elizabeth Cruz Point of View. Sa paglipas pa ng mga araw bago sumapit ang sunod na round kung saan pipiliin sa amin ang top 5 ay hindi ako makapaniwala. Nakakaluha ang mga blessing na natatanggap ko. Nariyang dumating ang ilan sa mga sponsored brand na nasabing project. Mga brand na kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahang magkakaroon ako. Mga brand ng bags, clothes at jewelries na talaga namang mabibigat at may reputasyon na kapag narinig mo ang pangalan, mga brand na masisilaw ka sa presyo. Isa lamang yan sa mga natatamo ko dahil sa project na ito. Dahil ayon sa aking manager na si Lloyd, ay may mga nag-alok na rin sa akin para sumabak sa commercial. Talaga namang nakakaluha at mapipisil mo na lamang ang sarili mo kung tunay ba ang mga natatanggap kong biyaya. Ngunit gayon pa man ay hindi lumaki ang ulo ko at naging praktikal pa rin ako at iniipon ang mga kinikita. At ngayong araw nga ay ihahatid ako ni Justin papunta sa isang studio kung saan magaganap ang pictorial para sa top 20. Sa ikalawang pagkakataon ay muli kong makikita ang aking sarili sa magazine. Pagkatapos naman ito ay maroon kaming nakatakdang interview na mapapanood din sa social media at posibleng panoorin din ng ibang lahi. Ang sabihing kinakabahan ako ay walang-wala sa katotohanan. Halos lumabas na lahat ng pawis ko sa katawan dahil sa sobrang kaba. Posible kang tanungin ng mga mahaderang reporters tungkol sa past at ng ex mo pero huwag kang magpapaapekto, bakla. Babala ni Lloyd na nakaupo sa likuran. Napabuntong hininga ako bago bahagyang humigpit ang kapit sa dalang bag na isa lang sa mga bigay sa akin. Naisip ko na yan, Lloyd. Alam kong hindi yan mawawala dahil nga sa nangyari dati. Don't mind them, love, Hindi ka obligadong sagutin sila dahil hindi naman sa kanila nakadepende ang pagkapanalo mo. Artista nga ngumingiti lang sa private questions, ikaw pa kaya? Oo, hindi ko ipapahiya ang sarili ko dahil sa kanila. Ang inaalala ko lang din ay si Sky. Posible niyang mapanood ito at ayaw ko pa sanang malaman niyang totoo. Dahil siguradong ipagtatanggol niya ako. Paglalabas ko ng alalahanin habang nakatingin sa kanilang dalawa at gustong marinig ang panig nila. Well, para sa akin ay siguro oras na para malaman niya. Parang mas masaklap kasi kung sa iba pa niya maririnig, Elise. Narinig kong tumango si Justin bilang pagsang-ayon. I second that at ano kung ipagtanggol ka niya. Mabuti ngayon para mabigyan ng leksyon niyang ex mo. Para namang hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin, Justin. Ayaw ko lang madamay si Sky. Wala na tayong magagawa dahil she's already involved. Oh my goodness. Pagtili ni Lloyd nang nagpatigil sa pagsasalita ni Justin. Totoo ba to? Ang ingay mo, nagmamaneho ako rito. Kung aksidente tayo. Iniis na anas ni Justin at nilingon ko naman si Lloyd. Natulala sa hawak na phone. Bakit, Lloyd? Pagtatakang tanong ko at unti-unti niya inalis ang kamay na nakatakip sa bibig niya. May natanggap akong text and guess what? Wala siya sa Silky shampoo. Silky, bakla. Kurutin niyo ako, dali. Sa narinig ay ako ay napatulala. Silky? Yung shampoo na bawat patalastas sa TV na pinapakita? Yung shampoo ng endorser ay pawang mga sikat na artista? Pero bakit ako? Mangha akong tanong na hindi malaman kung kakabahan o matutuwa. Bakit naman hindi? I told you magiging sikat ka someday. Sabik niya sabi at inabot ang kamay ko. Ang sabi ay kailangan mo para mag-audition pero bakla. Sobrang laking opportunity na isa ka sa mga naisip nilang pagpilian. Top 20 lang yan, Elise. Paano na lang kapag naging top 5 ka na? Sa narinig ay kaagad kong pinamulahan at nasapo ang pisngi. Top 5 ka dyan, tumigil ka nga, Lloyd. I'm so excited and I just can't hide it. Congrats, love. You deserve all the blessings and more. Finally ay sinusuklian na ng Diyos ang mga nagawa mo. Finally ay nakikita na niya ang mga paghihirap mo. Bagya ako naging emosyonal dahil sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Parang isang mahabang panaginip. Ako bilang isang commercial model, ang isang Elizabeth Cruz na wala pa namang pangalan. Nang makarating sa studio ay iniwan din ako ng dalawa at napagkasunduan na makikita na lamang kami sa MNV kung saan magaganap ang interview. Oo, sa dati kong kumpanya ito magaganap. At nasasabik na ako makitang muli ang mga kaibigan ko roon na hindi ko pa nakitang muli.
Pagpasok pa lamang ay kaagad ko nang nakita ang ibang contestant at binati si Mandy na siyang kakilala ko pa lamang. Hindi ko rin maiwasang makita ang gayak ng studio na elegante at moderno ang pagkakadisenyo. Sa round na ito ay susubukan naman ang galing ng mga modelo sa harap ng kamera. May iba't ibang klaseng team kaming nakatakdang i-shoot at sa iba't ibang parte na rin ito ng Pilipinas. Good morning girls! Nakangiting bati sa amin ni Pia Gray matapos kaming makumpleto. Hindi ako mahihiyang sabihin na hinahangaan ko siya, hindi lang dahil sa isa siyang maganda at sikat na babae, kundi dahil sa mapagpakumbaba siya at mabait. Marahil ay dahil katulad ko ay galing din siya sa simpleng pamilya bago na-diskubre. At ngayon nga ay tinitingala at iniidolong modelo. Good morning, Miss P. Bati naman naming lahat sa kanya sa dalawang pang judges. Right, I hope you have enough energy and patience today because you're gonna need it. We will have a total of 5 photo shoots for this round and it will take place here in Baguio, Cebu, Palawan and Davao. Ang lahat ay nagpalakpakan at nagpakita ng pagkasabik maging ako. Hindi pa ako nakakarating sa mga nasabing lugar, ngunit alam kong maganda roon. At nasabihan na siguro kayong lahat para sa interviewer later. Don't worry dahil hindi naman ito part ng aming assessment. Kailangan lang kayong maipakilala sa mga tao and for promotion na rin. Don't feel nervous and answer the questions confidently, okay? Okay, Miss P. Alright, you guys have fun and don't feel pressured but still do your utmost best. Tandaan yon, out of 100 hopefuls ay kayo ang top 20. There's something in you na nakitaan namin na potensyal, kaya namin kayo pinili. Each of you is unique and special. We judges will not have any favorites or whatnot. We will treat and judge you fairly. This round we will base the judgment based on your skills and versatility as a potential model at nagsimula na nga ang round 2 base sa number. Agad kaming isinalang sa makeup at sinuotan ng angkop sa team. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay sa makapal na makeup at madalas ay maluluha pa rin kapag nilalagyan ng eyeliner at mascara. Pakiramdam ko rin tuwing titingin ako sa salamin na ibang tao ang nakikita ko. Habang naghihintay ang mga sumusunod na isasalang ay pinapanood namin ang nauna at humanga naman ako sa galing nila. Kung tutusin ay biglaan at feeling model lang naman ako. Isang beses pa lamang akong nakapag-pose sa harap ng camera noon. Ngunit ang mga kasama ko ay pangarap na nila ito. Ang iba ay may experience na rin. At ang iba ay talaga namang mahuhusay. Nang ako na ang sasalang ay humugot muna ako ng malalim bago humarap sa lahat. Nakawakan ko ang laylayan na suot kong square pants bago tinataga ng loob at ginawa ang lahat na itinuturo sa akin. Inalis ko ang anumang kaba at maaaring lumabas sa mukha ko at hinayaan tangayin ang hangin ng nerbiyos ko. Nariyang titingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa baba at sa taas. Minsan pa ilalagay ko ang mga daliri ko sa baba ko habang nakapikit at titingala. Bago naman kasi ang araw na ito ay tinulungan ako ng mga kaibigan kong maghanda. Pinapanood din nila sa akin ang mga show sa ibang bansa at sinasaulo ko ang mga ito. Ngunit sinamahan ko naman ang sarili kong style. Isang tingin sa akin at sino bang mag-aakala na ako'y may pinagdaraanan. In a way ay nagpapasalamat ako na may pinagkakabalan ako para makalimutan ko ang mga bagay. Nagsilbing daan ito para maging abala ang isip ko at hindi ko siya pagtuunan ng pansin. Matapos ang ilang nakakangawit na shots ay binabana ng photographer ang camera. Perfect! You did well, darling. Natuod ako sa kinatatayuan ko at ang ngiting gumuhit sa aking mga labi ay unti-unting nawala. May problema ba? Wala po. Thank you. Mabilis kong sabi at bahagyang yumukod bago naglakad pabalik sa dressing area para magpalit. Pilit kong iwinawaglit sa aking isipan ang nangyari at nagbihis na. Dahil may interview pagkatapos ng shooting, ay hindi na ako nag-abalang tanggalin ang makeup ko, nakisama sa mga naghihintay. Sabay-sabay kasi kami sasakay sa coaster bus na magdadala sa amin sa isang restaurant. At pagkatapos ay sa MNV. Nakakatuwa rin na alagang-alaga nila kami. Habang naghihintay ay nakakausap ko si Mandy na tapos na rin at nagpalitan kami ng ilang impormasyon tungkol sa isa't isa. Nagpalitan din kami ng number para maging textmate at nalaman kong natural siyang kalog. Hindi ko na namalayan pa na natapos ang iba pa at ilang sandali pa ilula na kami ng coaster. Dinala kami sa isang 5-star hotel
para kumain. At kahit na naninibago sa ganoong lugar ay pinilit kong makipagsabayan. Pagkadating naman sa MNB ay sabay kami naglakad ni Mandy at walang pagsidla ng tuwa ko na makita muli ang kumpanyang kumupkup sa akin sa loob ng 2 taon. Habang patungo sa loob ay hindi naman sinasadyang makasalubong namin si Jasper na mukhang may pupuntahan. Bagya siya nagulat na makita ako. Say hello ladies! Siya ang CEO ng MNV. Ang pagpapakilala ng aming coordinator na si Miss Malu. Sir, sila po ang top 20 candidates for Project Stella and they are here for an interview. Ang iba ay bumati, ngunit nanatili ako nakayuko. Hindi alam kung maiilang o magpapakita ng inis na muli siyang makita. Hindi lingid sa aking kalaman na best friend siya ni Godric at may kinalaman kung bakit ako nalipat sa BEC. Hindi rin ako nagtataka kung magkasabwat sila sa ginawa sa akin ng magaling kong ex. Right, it's nice to meet you ladies. Nagakmang maglalakad ako pasunod sa iba ay tinawag niya ang pangalan ko. Dahilan para mapatingin sa amin ng iba. Can I talk to you? Susunod po ako, Miss Malu. Ang nahihiya at naiilang kong paalam at nagsimula na silang muling maglakad habang hinaharap ko si Jasper. Ano po yan, sir? Ang malamig kong pagbati sa kanya at napabuntong hininga naman siya. Look, Elizabeth, alam kong hindi tayo ganong magkakilala at oo, aaminin ko na nilipat kita sa kumpanya niya dahil kaibigan ko siya. But I swear, wala akong kinalaman sa nangyari. When he told me what he intended to do, I was angry and I was disappointed. Hanggang ngayon ay magkagalit kami dahil hindi ako naging pabor sa plano niya. Panimula niya habang nakatayo kami sa may gilid. I'm not telling you this to clear my name. Sinasabi ko ito para hindi magkaroon ng hidwaan sa pagitan natin. And I hate Godric for what he did to you. You don't deserve that. But Godric is... I'm sorry, Elizabeth. I really am. Napalunok ako at hindi kaagad na nakasagot. Pero hindi ko itinatanggi na bahagyang gumaan ang loob ko sa narinig. Ramdam ko ang totoo mga sinasabi niya. At least may isang tao pala mula sa panig ng aking ex na kakampi ko. It's okay, naiintindihan ko. Sa pagkakataong ito ay tumingin na ako sa mga mata niya at bahagya siyang ngumiti bago inilahad ang kamay. Congratulations on being part of PS and reaching top 20. Walang pag-atubili kung tinanggap ang kamay niya bago ito kaagad na binitawan. Salamat. Matapos magpaalamanan ay lakad-takbong ginawa ko paakyat sa studio kung saan magaganap ang interview. Nakahanda na ang stage at nakapwesto na rin ang iba nang dumating ako, kaya agad ako naupo sa itinuro ni Miss Malu. Ang host namin ay si Kuya Paulo, na isa sa pinakasikat na host ng MNV. Ilang sandali pa ay nagsimula ng interview. Good morning everyone. Please let's welcome our beautiful candidates for Project Stella. Magiliw niyang simula habang nakatingin sa kamera at ilang sandali pa ay sa amin na ito nakatutok. Makikita po ninyo sa aking harapan ang talaga namang nagagandahang dilag na nakapasok sa top 20 at second round ng pinakabagong show ng aming network. Nakatakda silang maglaban-laban para makapasok sa top 5 at para maging pambato ng ating bansa sa naturang palahok. Nagpalakpakan ng mga audience sa kanya show. At sunod-sunod kaming nagpakilala. Nung una ay maganda naman at tungkol sa naturang project ang mga tanong hanggang sa nabanggit niya ang pangalan ko. Ang ilan sa kanila ay nakita na natin sa ilang commercial at ang ilan ay sa magazine. Ngunit may isa rin na talaga namang umingay ang pangalan dahil nadikit ang kanyang pangalan sa isang sikat na artista at businessman. Natigilan ako at bahagyang humigpit ang hawak sa suot na palda. Sigurado ako na sa mga sandaling ito ay nakatutok sa akin ang camera at maging ang atensyon ng lahat. Ibinuka ko ang bibig ko para sumagot ng may nauna sa akin. I don't think that's an appropriate question. Sabi nga nila, bagitin mo raw ang pangalan ni Satanas at bigla itong lilitaw. Itutuloy.